Ang mga anime na pinalabas sa Pilipinas noong dekada 80 at 90 at unang bahagi ng 2000 ay hindi lamang nagsilbing libangan. Sila ay naging malaking bahagi ng kulturang Pilipino at pagkabata ng maraming henerasyon. Sa pamamagitan ng mga estasyon tulad ng GMA Network, ABS-CBN at ABC5 na ngayon ay TV5, ang mga kwento na ito na isinalin sa wikang Tagalog ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga Pinoy. Mula sa mga kantang pambungad na kabisado ng lahat hanggang sa mga larong kalsada na ginagaya ang mga paboritong karakter, ang anime ay naging tulay sa pagkakaibigan at bonding ng pamilya tuwing hapon at dapit hapon. Ang Voltes 5 ay tinuturing na pundasyon ng mecha genre sa Pilipinas nang una itong ipalabas noong Mayo 5, 1978 sa GMA Network. Ang kwento ng 5 magigiting na piloto laban sa mga mananakop na Bawazinian ay naging simbolo ng pakikibaka at pagkakaisa para sa mga Pilipino. Gayunpaman, noong Agosto 1979, bago pa man maipalabas ang huling 5 serye, ipinagbawal ito ng Administrasyong Marcos dahil sa di umano'y labis na karahasan, bagaman marami ang naniniwala na politikal ang dahilan dahil sa tema ng rebelyon. Matapos ang EDSA Revolution, muli itong pinalabas noong 1986 at formal na nagtapos ang buong serye sa bansa. Hanggang ngayon, ang pamosong linyang Let's Vote It at ang iconic na kanta nito ay agad na nagbabalik sa alaala ng mga batang 70s at 80s na nag-aabang sa harap ng telebisyon. Unang napanood ng mga Pilipino ang Dragon Ball Z na pakikipagsapalaran ni Goku noong unang bahagi ng dekada 90 sa RPN9 bago lumipat sa GMA Network, kung saan mas lalo itong sumikat at nagpatuloy hanggang sa mga huling saga nito noong 2000s. Ang anime na ito ang nagturo sa mga batang Pinoy ng mga terminong tulad ng Super Saiyan, Kamehame Wave at Spirit Bomb. Tuwing hapon, walang bata ang gustong magpahuli sa mga tindi ng labanan laban kina Frieza, Cell at Majin Buu na kung minsan ay umaabot ng ilang linggo ang isang tapatan. Ang pagsasaling tao at pagdub sa Tagalog ay napakahusay kaya naman pinalutang nito ang emosyon ng bawat manonood. Kahit tapos ng orihinal na serye, patuloy itong pinapalabas sa iba't ibang serye at nananatiling buhay na buhay sa mga merchandise at memes ngayon. Sino nga bang hindi nakakilala kay Eugene, Alfred, Vincent at Dennis ng Ghost Fighter? Ang Yu Yu Hakusho na binigyan ng lokal na pamagat na Ghost Fighter sa Pilipinas ay pinalabas sa GMA Network noong kalagitnaan ng dekada 90 at nagtapos bago mag-2000. Ang localized na pangalan ng mga karakter ay naging napakatanyag kaya mas kilala sila ng mga Pilipino sa mga pangalang ito kaysa sa kanilang orihinal na Hapones na pangalan. Sina Yusuke, Kuwabara, Hiei at Kurama. Ang mga linyang tulad ng Reigan tuwing may labanan sa Dark Tournament ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na biruan ng mga kabataan. Ang seryeng ito ay naghatid ng tamang timpla ng aksyon, komedya at drama na pumukaw sa panlasa ng masa. Kaya naman itinuturing itong isa sa mga pinakamatagumpay na anime sa kasaysayan ng telebisyong Pilipino. Ang basketball ay ang pambansang kinahihiligan ng Pilipinas. Kaya naman hindi katakataka na ang Slam Dunk ay naging isang dambuhalang phenomenon nung ipalabas ito sa ABC5 noong huling bahagi ng dekada 90 at kalaunan sa GMA Network noong 2003. Ang kwento ni Hanamichi Sakuragi, ang self-proclaimed genius at hari ng rebound kasamang koponan ng Shohoku, ay nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong batang Pilipino na maglaro sa mga lokal na basketball court. Ang bawat laro laban sa Shoyo, Ryonan at Kainan ay sinusubaybayan na parang tunay na PBA Finals. Ang anime na ito ay nagtapos sa telebisyon nang hindi natatapos ang buong national tournament sa anime version, ngunit ang legasya nito ay nananatiling sariwa, lalo na ipalabas ang pelikulang The First Slam Dunk kamakailan na dinumog ng mga batang 90s. Pagsapit ng taong 1999, niyanig ng Pokemon ang buong Pilipinas nang ipalabas ito sa GMA Network tuwing Sabado ng umaga. Ang paglalakbay ni Ash Ketchum o Satoshi at ng kanyang tapat na kasamang si Pikachu upang maging isang Pokemon Master ay naging simula ng isang malaking katanyagan sa bansa. Hindi lamang ito naging sikat bilang palabas, kundi nagbunga rin ito ng malaking industriya ng laruan, trading cards at ang sikat na pogs at text na nilalaro ng mga bata sa kalsada. Ang unang season ay formal na nagtapos noong early 2000s ngunit ang prangkisa ay nagpatuloy sa iba't ibang sequels. Para sa mga kabataang kababaihan at maging kalalakihan noong dekada 90, ang Sailor Moon ang pinakasikat na magical girl anime na ipinalabas sa ABC5 at kalaunan sa GMA Network. Nagsimula ang pagpapalabas nito noong kalagitnaan ng dekada 90 at nag-iwan ng malalim na marka dahil sa makulay na transformasyon at kwento ng pag-ibig at pagkakaibigan. Ang mga linyang Sa Ngalan ng Buwan, Parurusahan Kita ni Usagi Tsukino na tinaguri ang Bunny sa Tagalog dub ay naging isang pamosong catchphrase na ginagaya sa mga paaralan. Ang seryeng ito ay nagpakita ng lakas ng kababaihan na naging bago at kaakit-akit sa mga manonood noon. Nang matapos ang serye bago mag-2000,
Nag-iwan ito ng kulturang pop na madalas pa ring i-cosplay at balikan sa mga usaping pangkatauhan ngayon. Isang hindi malilimutang anime na nagdala ng labis na saya sa mga kabataang Pilipino ay ang Mojaco na ipinalabas sa GMA Network noong huling bahagi ng dekada 90 at nagpatuloy hanggang 1999 bago magkaroon ng mga muling pagpapalabas. Ang kwento ay umiikot sa bilog at kulay orange na alien na si Mojaco, ang kanyang kaibigang si Donmo na mahilig sa tinapay at ang sutil na si Carabao kasama ang bata mula sa mundo na si Surao. Ang kanilang mga pakikipagsapalaran sa iba't ibang planeta gamit ang mga kakaibang kagamitan ay nagdulot ng malawak na imahinasyon sa mga bata. Ang Tagalog dub na ito ay punong-puno ng katatawanan na swak sa panlasang Pinoy. Ang serye ay formal na natapos matapos malutas ang kanilang mga misyon, ngunit ang kanta nito ay nananatiling isa sa mga pinaka nakakahawang himig na naalaala ng mga batang 90s hanggang ngayon. Ang Card Captor Sakura ay naghatid ng kakaibang mahikas telebisyong Pilipino nang una itong ipalabas sa ABS-CBN noong taong 2001. Ang kwento ng batang si Sakura Kinomoto na aksidenteng nakawala sa mahiwagang claw cards at natasang muling hulihin ng mga ito kasama si Keroberos o Kero at ang kanyang matalik na kaibigang si Tomoyo ay binihag ang puso ng mga manonood. Bukod sa magandang kasuotan na ginagawa ni Tomoyo para kay Sakura, ang serye pumatok din dahil sa unti-unting pag-usbong ng pag-iibigan ni Sakura at Xiaoran Lee. Ang unang pagpapalabas nito sa bansa ay nagtapos noong mga taong 2002, ngunit nag-iwan ito ng malalim na impluensya sa shoujo at magical girl genre sa Pilipinas, kung saan ang salitang release ay naging sikat na laro ng mga kabataan. Unang napanood sa GMA Network noong 1999 at nagtapos noong taong 2000. Ang Flame of Recca ay naging isang instant hit para sa mga mahihilig sa aksyon at ninja. Ang kwento ni Recca Hanabishi, isang teenager na may kakayahang maglabas ng apoy sa kanyang kanang kamay, ay naging kapanapanabik dahil sa 8 dragong apoy na may kanya-kanyang mga kapangyarihan at personalidad. Kasama ang kanyang mga kaibigan tulad nina Domon, Fuku, Tokiya at Kaoru, nakipaglaban sila upang protektahan si Yanagi Sakashita, ang babaeng may kakayahang manggamot. Ang Underground Tournament arc ay labis na sinubaybayan ng mga Pinoy kung saan bawat laban ay pinag-uusapan kinabukasan sa eskwelahan. Ang anime ay nagtapos bago man lubos na matapos ang kwento sa manga, ngunit ang tatak ng mga dragong apoy ay hindi kailanman nabura sa alaala ng mga manonood. Ang misteryo at katalinuhan ay nagsama sa seryeng Detective Conan na ipinalabas ng GMA Network noong huling bahagi ng dekada 90 at nagpatuloy sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng iba't ibang seasons. Ang kwento ng high school detective na si Shinichi Kudo na naging bata matapos painumin ng mahiwagang laso ng Black Organization at nagtago sa pangalang Conan Edogawa ay naging paboritong libangan ng pamilyang Pilipino bago maghapunan. Ang bawat episode na nagpapakita ng kanyang paglutas sa mga krimen gamit ang mga imbensyon ni Dr. Agasa ay nagbigay ng matinding pananabik. Bagaman ang serye napakahaba at patuloy pa ring tumatakbo sa Japan, ang maunang taon ng pagpapalabas nito sa Pilipinas noong huling bahagi ng 1999 hanggang early 2000s ay nag-iwan ng kultura ng pagiging detective sa mga batang Pinoy. Unang ipinalabas sa GMA Network noong taong 2001, ang orihinal na bersyon ng Hunter x Hunter ay mabilis na naging paborito ng mga Pilipino tuwing gabi bago magbalita. Ang kwento ni Gon Freaks sa kanyang paghahanap sa kanyang ama, kasama sina Killua, Kurapika at Ryoryo, ay naghatid ng maseryoso at madilim na tema ng pakikipagsapalaran na labis na nagustuhan ng mga manonood. Ang NEN o ang sistema ng kapangyarihan sa paglabas ay naging paksa ng mga debate sa eskwelahan kung anong uri ng lakas ang mas maganda. Ang unang pagpapalabas nito ay nagtapos noong 2002 matapos ang Grid Island OVA arc, ngunit ang matinding suporta ng mga Pinoy ay muling nabuhay nang ipalabas ang 2011 reboot nito na nagpapatunay na hindi nalilimutan ang pangalang Gen at Killua. Nang ipalabas ang Gundam Wing sa GMA Network noong 1999, binago nito ang pamantayan ng mecha anime para sa mga kabataang Pilipino. Ang kwento ng rebeldeng piloto ng Gundam, sina Hiro Yui, Duo Maxwell, Troa Barton, Quatre Raberba Winner, at Chang Wufei ay nagdala ng mas komplikadong kwento ng politika, digmaan at filosofiya. Bukod sa kahangahang disenyo ng mga robot na naging mabilib bilang mga laruan at model kits sa bansa, ang soundtrack nito na kinanta ng 2Mix tulad ng Just Communication ay naging memoryado ng mga tagahanga. Nagtapos ang serye noong taong 2000, subalit ito ang nagbukas ng pinto para sa mas malawak na pagtanggap ng mga Pilipino sa iba pang serye ng Gundam sa mga sumunod na taon. Sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng mga kabataang teknolohiyang tulad ng online streaming, ang paraan ng panonood natin ng anime ay tuloy nang nagbago. Gayunpaman, ang kanansang magmadaling umuwi galing sa paaralan, ang makipag-unahan sa harap ng telebisyong di kahon, at ang sabay-sabay na pag-awit ng mga temang kanta sa wikang Tagalog ay may alaalang hindi kailanman mapapalitan. Ang mga anime na ito ay nagsilbing higit pa sa simpleng guhit larawan. Sila ay naging bahagi ng ating pagkatao, nagturo ng mga mahalagang aral sa buhay at naging saksi sa isang masayang yugto ng ating kabataan na masarap laging balikan.
Japan. Marami pang ibang natatanging anime ang nag-iwan ng bakas sa ating telebisyon na maaaring hindi nasama sa ating listahan. Kung mayroon kayong paboritong anime noon na hindi nabanggit o nais ninyong ibahagi ang inyong mga pinakamasayang alaala habang nanonood, maaari ninyong isulat at i-comment ang mga ito sa comment section sa ibaba. Salamat po.